All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pang politika sa ating bansa. So, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Trillanes. Kasi po mukhang nagtatanong, no? Nagtatanong po si Mayor Magalong, no? Nagtataka siya. Okay, anong pinagtataka niya? Mamaya po sasabihin ko sa inyo. At ganun din po, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Ewan ko bakit todo depensa nito sa mga diskaya, mga kababayan. Alam nyo naman ang mga diskaya, no? Marami na po dyan mga balita sa mag-asawang ito na ito po ay kumubra ng todo-todo sa mga proyekto nila sa gobyerno, lalo na sa DPWH. Hindi ko lang maintindihan bakit dinedepensahan no? Sobra po ang pagdepensa. Nakita natin naman na yung mga salaysay nila sa mga magkabilang hearing, meron pong inconsistency. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin natin itong si Mayor Magalong ng Baguio City na ngayon po siguro tuwang-tuwa ito dahil he is being trusted by President Bongbong Marcos Jr. No, na isinama pa rin po siya bilang special advisor daw di umano at isang investigador diyan po sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scam. No, ang ulitin lang natin ang komposisyon po diyan ng Independent Commission na yan, nabibrain part ako. Si Reyes, no? Former Supreme Court Justice Reyes na inappoint ni Digong noong 2017 pero retired na po siya. Si former DPWH Babe Singson, dating nagtrabaho sa Noynoy Administration, at yung pong taga SGB Accounting na forensic accountant siguro ito, I forgot her name kasi hindi naman natin nababanggit yan o hindi nababalita. Yung pangalan niya nag-exist. At eto nga si Magalong. Special lang naman. Ganun pa rin. Sinama nyo pa rin. No? Napabango niya po yung kanyang pangalan sa Pangulong Marcos. Kaya sabi ng Pangulo, magaling ka namang mag-imbestiga. Sama ka. Bakit siya lang bang magaling mag-imbestiga, Pangulo? So, ibig sabihin, number 1 na kaagad sa'yo si Magalong nung pinakitaan ka lang ng mga ebidensya niya na nakahalap niya, mga investigasyon niya. Napakagaling naman pala ni Magalong. Bakit hindi nagsalita yan ng 2019? O nung time na nilabas ni Digong, inamin ni Digong na maraming ghost project sa DPWH nung time na siya ang namumuno sa bansa. O bakit hindi gumalaw na si Magalong, nagsiyasat, nag-imbestiga at pinresenta kay Pangulong Duterte dati? Bakit ngayon lang? May kaduda-duda po mga kababayan Parang merong sinister move itong ginagawa ni Magalong, no? Mapapind out natin 'yan. Akala mo Magalong lulusot ka na. Parang yung sinabi ni Trillanes sa isa nating vlog. Sabi nga ni Trillanes, abangan kita Magalong. No? Bakit ngayon ka lang nag-iingay pero wala kang sinabi? Hindi ka nag-ingay doon sa 51 billion nung kay Duterte Pulong at itong 36 billion na rock netting. Bakit hindi ka na nag-iingay nun? Pinagbawal na pala ang rock netting. Bakit hindi mo sinabi sa Pangulong Duterte yan dati? Pangulo, scam yan, ito yung investigasyon ko, Kaya sabi nga ni Trillanes, you are under my microscope. Now, binalikan po ni Magalong si Trillanes. Ayan po sa quote card. Nakalagay po yan dyan sa Pinoy Trend official FB page. Ano sabi dyan? Baka may pinagdadaanan. Magalong nagtataka kung bakit bigla na lang siyang binanatan ni Trillanes. Paano hindi ka babanatan ni Trillanes? Nagmistula kang pipi. Nagmistula kang tamilmil. No?
wala kang binanggit na anumang mga misteryo dyan sa Kongreso nung ikaw ay nasa pamalaan ni Duterte. Di ba? Mayor ka na nung 2019, kailan inilahad ni Duterte yung kababalaghan dyan sa DPWH? Bakit ngayon lang? Di ba? At saka, puro kadaldal, wala ka namang maipresentang mga pangalan sa publiko. No, ang gusto mo doon ka sa Kongreso. Kung talagang matapang ka, gusto mong malaman ng taong bayan sino na ang mga yan para makastigo naman namin at sila naman ay makadepensa, bakit hindi sabihin? Kaya binabanata ka ni Trillanes, di po ba? O ito pa sabi niya, nagtataka si Baguio City Mayor Magalong kung bigla na lang siyang binanata ni dating Senator Antonio Trillanes at tinawag siyang protektor ng mga Duterte. Ayon kay Magalong, hindi na siya magbibigay ng tugong kay Trillanes sa baka meron itong pinagdaraanan. Nagtataka lang daw siya, Ano bang ginawa ko? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun nga. You perform yung mandate, pero bakit dito sa administrasyong ito? Bakit hindi ka nag-perform ng mandate mo to seek the truth and to tell the truth nung panahon ni Digong? Kaya sinasabi ni Trillanes na ikaw ay protector ni Digong. 'Di ba? Kung hawak-hawak mo na 'yan, matagal na, bakit ngayon ka lang lumabas? It took you how many? 6 years? Ibig sabihin, hindi mo narinig yung sinabi ni Duterte na ang problema dyan sa DPWH, marami talagang ghost projects dyan. Di ba? Ba't hindi ka na nag-imbestiga? Why you did not seek the truth and tell the truth? Bakit ngayon lang? Bakit? Kasi may masasagasaan kang Duterte congressman? May masasagasaan kang Duterte senator? Di ba Magalong? Selective K. May bias ka mga kababayan. Ayan din po yung sinabi ng isang yung journalist dyan sa Vera Files, si Antonio Montalban III, mga kababayan. Meron ka ng bias, Magalong. Ayan po sa People's Tonight, sabi ni Antonio Montalban II pala, sorry, hindi pala the third. Vera Files columnist. Magalong is selective. At his worst, he is not a truth seeker because of his bias for Duterte and his tendency to obstruct justice for the crimes of Duterte. Correct. Di ba? Nagmamagaling-magalingan ka, nagpapaka-anghel ka, nagiging grapbuster ka, sabi mo. Pero pagdating sa Duterte, pikit mata tayo. 'Di ba? Kung talagang wala kang kikilingan o kinikilingan o pinagkakautangan ng loob kasi sabi mo, malaki na itulong ng Duterte sa'yo, nakagawa ng kamalian yung departamentong DPWH noon. Bakit di ka nag-iingay? Kaya tama po itong mga to. Nasa panig po ako ni Trillanes, nasa panig ako ng journalist na ito na si Antonio Montalban II. Di ba? Kung talagang hindi ka bias, hindi ka pumoprotekta sa mga Duterte, matagal ka nang nagsiwalat, panahon pa ni Duterte, o baka naman naduwag ka kay Duterte at baka ikaw ay ilaglag sa helicopter. Ganun po ba? Kaya wag ka na magtaka Magalong na bakit ka binabakbakan ni Trillanes, bakit ka namin binabakbakan? Kasi feeling mo, ikaw ang hero. Feeling mo, ikaw lang ang pinakamagaling. Duwag na duwag ka nga magpangalan Di po ba? O tapos nagpakitang gilas ka lang kay Bongbong Bakit? Kapwa taga Norte? Ganon? Yan ang hirap sa atin Di ba? Hindi naman lahat ng taga dyan magagaling, mahuhusay Meron pa pong mas mahusay kay Magalong mag-imbestiga. Bakit si Magalong kinuha nyo politikong-politiko? Wag nyo na kaming yung idahilan na hindi special. Investigador nga siya, party siya dyan Whether special or not, party pa rin siya. Kinausap nga siya para magbitiw bilang mayor, ayaw niya Anong gusto niya? Double standard siya? Nandyan siya para protektahan ng Duterte? O paano naman po yung kinuhang chairperson niyan? Si Reyes. Kayo na, di ba Pangulong Marcos? Ikaw na. Okay, so now, punta naman tayo dito kay Marcoleta. Ito po kasing si Marcoleta, mga kababayan, sumulat sa DOJ. Hanggat maaari daw po,
protektahan kaagad ng DOJ itong mga diskaya. Hanggat maaari, dagli-dagli itong ipasok sa state witness. Umalma po si Boying Rumulya, yung Department of Justice Secretary. Sabi niya hindi pwede. Hindi naman yan ang least guilty. Sila nga ang major corporate sa krimen eh. 'Di ba? Yan sa corruption na yan. Tapos gagawin ko. Sabi pa niya, ibalik nyo muna ang pera doon sa mga kinulimbat ninyo. So disappointed si Rodante Marcoleta. Kinastigo niya pa si Soto doon sa plenary sa Senate floor. Bakit daw di kasi pirma? Sabi ni Soto, bakit? Ba't mo ako binabakbakan? Pwede naman tayong mag-usap sa aking opisina. Sabi nga ni Soto, ba't ko pipirmahan yan? Tulad din sila ng rason ni Rimulya. Sila nga ang major corporate. Maraming inconsistency sa kanilang mga salaysay. Tapos gagawin kong state witness. Para makatakbo sa accountability? Para hindi sila makasuhan, magtuturo-turo na lang sila? Tingnan nyo, nagturo-turo nung nasa Senado. Sinuhulan daw si Martin Romualdez, si Lizalde at sino pa. Yun naman pala, pagdating doon sa House of Representatives, wala silang actual nakikipag-transaction doon sa mga taong binanggit nila, kundi sa mga bibig lang ng mga lasenggong congressman. Di po ba? O naniwala ka sa chismis-chismis? Di ba? O ngayon, ito namang si Marcoleta, anong sabi niya sa issue ng pagbabalik ng pera? Mga diskaya, hindi kailangang isaoli ang pera para makakuha ng witness protection. Ay, ganun ba yun? Totoo bang sinabi ito ni Marcoleta? Bakit naman Marcoleta? Bakit? Wala bang dahilan para ibalik ang pera? Kung ghost project yan, halimbawa na anuhan ng natagpuan, na imbestigahan ng ICA o ICI ng mga ghost project, at ang sangkot ay yung mga Siam. Yung Siam. Kasi Siam po ang kanilang contractor license eh. Siam ang company nila eh. So far ngayon, ang update dyan, tinanggalan po sila, binawian sila ng contractor's license ng PCAB. At hindi na rin sila pinapasali sa procurement ng DBM. O ng DPWH, sorry. Wala na po talaga. Paul and Frank Grace ay itong mga diskaya. Baka nag-o-upload na yan ng mga gamit, nagbebenta na. So, wala daw po. Paano pang napagpuan na sila ay culprit doon sa mga ghost project? Tulad nun lang yung nangyari sa Oriental Mindoro na flood control. Kulang ng 100 something meters. Tapos nung nalaman nag-iimbestiga na, hindi silang nagtuloy. Naggagawa kunwari ng flood control project sa gilid ng bundok. Hindi naman na daw kailangan doon eh. Dahil may bato nang humaharang doon. Di ba? Milyon, bilyon ang nakuha. Tapos natagpuan na sila pala yun, hindi tinapos o walang nagawa. Tapos hindi pwedeng ibalik. Siguro kaya hindi pwedeng ibalik, Marcoleta, kasi wala na eh. Nagamit na. Nagastos na. Hindi lang mga flood control ang problema ng diskaya, pati mga school buildings. Yun nga doon sa bayan naming Zambales, I don't know kung saan, baka sa 2nd district ng Zambales, they canceled almost 1 billion na proyekto para sa diskaya. I think municipal hall yata o hospital yung itatayo. Parehong amount close to 500 million. So 1 billion yun. 5-story building each. Kinancelled na po kasi wala na silang contractor license eh. Biruin mo yung ganon. O yung mga natagpuan ni Jessica Soho na mga paaralan diskaya ang nakalink. Mga isa sa kumpanya nila. Hindi po tinapos. Biruin mo ang biktimang mga estudyante, mga mag-aaral natin. Kawawa naman. Diba? Tapos hindi ibabalik ang pera kung sila talaga natagpo ang guilty. Meron bang ganong batas na hindi pwedeng isauli ang pera? Di tanggalin na pala yung PCGG. Diba? O PCGG o Philippine Presidential Communication Good Government. Nasaan yung paano gagamitin ng PCGG ngayon yan? Nakademanda na tong diskaya. O dapat i-sequester ng mga gamit niya. Pero si Marcoleta, hindi daw kailangan isauli ang pera para maging witness protection. Abogado yan. Abogado yun si Boyong Rumulya. Ano ang basehan ni Marcoleta na sabihin ito at ano rin ang basehan ni Rimulya na naaayon ba sa batas yan? May batas bang naisulat? Di po ba? Ano ba talaga Marcoleta? Bakit todo protekta ka sa diskaya? Di po ba mga kababayan, di ba kayo nagtataka?
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.